Bakit ba may taong masama? Isa po yan sa mga palaging tinatanong din sa akin. Ano po sa tingin nyo? Bakit nga ba may taong masama? Kung ako po ang sasagot, hindi ko sasagutin yung tanong na yon. Bakit? Kasi mali yung tanong eh. Bakit mali yung tanong? Dahil wala naman taong masama. Anong sabi ng Biblia? That God created us in His image and likeness. Sino ba tayo talaga? Tayo ay mga taong kamuka, kawangis ng Diyos. Tayo ay mga anak ng Diyos. Tayo ay mabubuti. Ang problema lang, napapasama tayo. Ang magandang tanong, bakit napapasama ang tao? Yun yung tamang tanong. At yun yung sagutin natin. Ang pinakadahilan bakit napapasama ang tao ay dahil sa masama. Ang tawag ni San Ignacio sa demonyo ay ang masama, the evil one. And we heard in this gospel the effect when somebody is being possessed by the evil one. Itong tao daw ay nagwawala. Itong tao ay sinusugat niya ang kanyang sarili. What does that mean? That person was abusing himself. Mag-ingat tayo pag inaabuso natin ang ating sarili. Ibig sabihin, pumasok na ang masama sa atin. At mag-ingat din tayo pag inaabuso natin ang iba. Yan din ang tanda na nasa iyo na ang masama, that you are now being possessed by the evil one. Narinig din natin dito sa ating kwento sa Ebanghelyo na yung mga tao, tinali nila itong taong sinaniban ng masamang espiritu. They chained him up. Tanong ko po sa inyo, makatao ba yun? Yung itatali mo yung ibang tao. Nakikita mo, hindi na nga tama ang pag-iisip, hindi na nga tama ang kanyang kilos. Tinrato mo pa siyang mas malala pa sa hayop eh. Buti nga yung mga baboy na alaga nila, hindi nila tinatali. Ito tao ito. Ito dapat wangis kamukha ng Diyos. Pero ano yung trato mo sa kanya? Mas mababa pa sa baboy. Yung baboy, pwedeng gumala-gala. Pero yung tao, tinali ng tanikala, kawawa. Kaya nga, hindi lang yung tao yung possessed. Pati yung mga nakatira doon, possessed na rin ng masamang espiritu. Hindi lang nila alam. They were not aware. But what is the sign that they were possessed by the evil one? They can abuse others without any conscience, without any remorse. Yung kaya nilang saktan yung tao at iniisip pa nila tama yung kanilang ginagawa, wala mang malasakit dun sa tao. Mag-ingat tayo. Pag ganyan na ang ating ugali, nakakatakot. Tayo ay sinaniban na ng masama. Tayo ay napasama na. The question is, paano ba nakakapasok ang masama sa atin? Meron din tatlong dahilan. Una, the absence of Jesus prompts the evil one to enter into our hearts, to enter into our lives. Pag wala ang ating Panginoong Jesus, magpipiesta ang masama. Amen? Wala si Jesus doon sa buhay ng tao eh. At ang nakakatawa, nung gumaling yung tao, pinaalis pa si Jesus ng mga nakatira doon. Kaya halatang halata na ang sinaniban hindi lang yung tao, pati yung mga nakatira doon. Ano ang sabi ng ating Panginoon? Anong turo niya tungkol sa masamang espiritu? Hindi makakapasok ang masamang espiritu sa iyo kung meron kang sandata at paglaban dito. Kamukha sa isang tahanan, pag merong nakatira na malakas, hindi mag-iisip ang magnanakaw na pasukin ang tahanan. Matatakot siya. Ganyan din ang masamang espiritu. Hindi niya papasukan ang isang tao na alam niya meron paglaban ang taong yon sa kanya. Pero, pag naramdaman ng masama na mahina ang isang tao at wala siyang paglaban, papasukin niya ito at hindi lang siya mag-isa. Magsasama pa siya ng marami. Bakit ang daming mga masasamang espiritu ang pumasok sa taong ito? Dahil nga wala pa si Jesus sa buhay niya. Pinagpiestahan siya.
because of the absence of Jesus. And I think, my dear friends, it is not enough to know Jesus. We should love Jesus if we desire that Jesus should live in our lives. Sabi nga, you become what you love. Ganyan kahalaga ang pagmamahal. Pagmahal mo ang Panginoon, nagiging kamukha mo ang Panginoon. Pagmahal mo ang Panginoon, pagmahal mo ang Diyos, pinapapasok mo ang Diyos sa iyong buhay. At pag nakapasok na ang Diyos sa iyong buhay, nagkakaroon ka ng sandata laban sa masama. Ito yung tinatawag ni San Pablo bilang the armor of light. To defend ourselves against the evil, we must allow Jesus to live in our hearts. We must allow the presence of Jesus to live in our lives. Pangalawa, napapasama din tayo dahil wala tayong pagmamahal sa Diyos. Napapasama tayo dahil mas mahal natin ang kayamanan kesa sa Diyos. Narinig niyo po na pagkatapos lumabas ng masamang espiritu, pumasok daw dun sa mga baboy. At itong mga baboy ay nag-suicide. Sila'y nagpahulog doon sa tubig. At nireport itong kwentong ito doon sa mga may-ari. Lumabas yung mga tao. Bakit pinapaalis si Jesus? Hindi ba sila masaya na wala na yung masamang espiritu doon sa tao? Natakot daw sila. Natakot sila o naiinis sila dahil nalugi sila? Higit daw 2,000. Libo-libo yung mga baboy. Paano yung kanilang kabuhayan? Paano yung kanilang business? Yun yung iniisip nila. Hindi nila nakita yung presensya ng ating Panginoon. It is difficult to love God when you love wealth more. Tandaan niyo po yan. Pag mas mahal mo ang kayamanan, napakahirap magmahal at sumunod sa Diyos. Why is that? Dahil pag pinupuno mo ang iyong kalooban at puso sa pagnanasa mo sa kayamanan, wala nang puwang para makapasok ang Diyos dyan. It is difficult for God to live in our hearts, to live in our minds, if we are preoccupied with work, with our livelihood, with how we can become more wealthy and rich. Kaya nga, we have to clear a space really for God. Tandaan po natin, at pag nagumpisa ka na, mahalin mo ang kayamanan. Yan yung bitag ng masama. Isang paraan niya para makuha niya tayo. Anong sabi din ng banal na kasulatan? The love of money is the root of all evil. Bakit napapasama ang tao? Because of the love of money. Thirdly, bakit napapasama din ang tao? Ito po ay dahil malayo tayo sa ating pamilya. Nung gumaling po itong tao na sinaniban, gusto daw sumama kay Jesus. Hindi siya pinayagan. Anong sabi ni Jesus sa kanya? Go home to your family. Umuwi ka sa iyong pamilya. Here we see that maybe one problem why that person was possessed is the fact that he was separated from his family. Malayo siya sa kanyang pamilya. Ang pamilya para sa ating Panginoon ay isang lugar ng kabutihan, pagmamahal at kagalingan. When the family is broken, persons will also become broken. Amen? Paano nabubuo ang ating pagkatao? Pagbuo din ang pamilya. Napaka-importante pong tandaan natin yun. Tignan niyo po, pag ang isang tao nabubuhay sa kasalanan, malayo siya sa kanyang pamilya. Nagbibisyo, pag merong babae, pag nagbubulakbol, hindi po mananatili yan sa pamilya. Napakalayo sa pamilya. At pag ang isang tao nabubuhay sa kasalanan, nanggugulo sa pamilya. But it is only through the family also that that person could be healed. Hindi lang sapat yung tao ay nabubuhay sa presensya ng Diyos. Kailangan din siya'y nakaugnay sa pamilya. Dahil nararanasan natin ang pagmamahal ng Diyos unang-una sa ating pamilya. Ito po yung naging sanhi bakit napasama yung tao. At ito rin po yung nagiging sanhi
Bakit napapasama tayo? Tandaan po natin. Pag malayo tayo sa ating pamilya, pag mahal na mahal natin ang pera, kayamanan, at pagwala ang presensya ng ating Panginoon. Kalooban po ng Diyos ang maging mabuti tayo. Yan po yung kanyang misyon Maibalik tayo. Mapaalaala sa atin kung sino talaga tayo. Sinasabi niya, mabuti kayo, mabuti ka, banal ka, anak ka ng Diyos, kawangis ka ng Diyos. Pero para maging mabuti tayo, dapat mulat tayo sa masama. At yan, alam na natin kung ano ang paraan ng masama. Ilalayo niya tayo sa ating mga pamilya, ilalapit niya tayo sa kayamanan, ilalayo niya tayo kay Jesus. Napakaganda po nung payo ni St. John Bosco. Sabi niya, sa paglalakbay natin dito sa mundo, manatili sana ang ating mga paa naglalakad sa lupa, pero ang ating mga puso sana manatili sa langit. We can only be holy if we remain in our family, but our hearts fix on heaven, fix on the Lord.